Bago tayo magpapatuloy, ay huwag niyong skipahan ng ads ang ating video. Yun lang, simulan na natin to. Dahil sa kaganapang yon, napatahimik lang naman ang mga nanonood habang dumukot sa kani-kanilang mga bulsa. Yung kalaban naman nilang napakaangas ng datingan na patahimik na din. Naanimoy, napahiya ito sa kanyang mga kasama dahil sa kanyang pinaggagawa. Matapos ang labanan nila ng mayabang na lalaki, kaagad namang bumalik sila Nuli sa kanilang pinipwistuhan kanina. Pinag-uusapan nila ang mga naganap ng mga oras na yon. Yan ang napapala ng mga mapagtaas sa kapwa-tao. Pero alam naming hindi kagwapuhan talaga yung manok mo, Kanuli, pero iba ang kinikilos kapag nakipagsalpukan. Di ba mga kasama? Wika naman ni Lando habang tumatagay sila ng paunti-unti. May tangan ng motya yung mga yon. Kaya ang lakas ng loob nilang lumaban kahit sino pa ang makikita nila. Ang masama lang, saktong nakakatapat sila ng mas mahusay pa sa kanilang mga karga. Sagot naman ni Danilo, sabay inom ng tuba sa baso. Sa totoo lang, ayaw ko sanang labanan ng mga yun dahil may hinahanap tayo. Pero ang kulit, kaya napilitan akong karapin ang mga ito. Sagot ni Nuli na para bang nagsisisi pa sa kanyang ginawa. Nang mapansin nila ang malalim na pag-iisip ni Nuli, agad naman itong pinawi ni Tonyo upang hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang kanilang kasama. Makalipas ang mga minuto, habang aliw na aliw silang nag-iinuman ng tuba, bigla silang naantala sa kanilang ginagawa. Nang maramdaman nila ang paglapit ng presensya ng hukluban sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong yon, bigla silang napatahimik habang nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa, bigla na lang silang nagulantang nang may narinig silang nagsasalita sa kanilang likuranang, Nuli, Nuli, Nuli. Inaantay mo ba ang pagdating ko? Nang mapagtanto nilang nasa likuran ito ng gagaling, agad naman silang sumilay dito. Doon nila nasilayan ang hukluban habang masama ang nakatitig sa kanila. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, biglang napaatras ang kanilang pangkat. May kasama kasi itong tatlong kalalakihang may katandaan na rin. Pero ng mga pagkakataong ito, medyo naninibago sila sa hukluban. Nakikibagay na kasi ito sa mga tao upang hindi mahalata ang mga masasamang budhi nito. Wala na yung mga nakasabit sa mga katawan nila na mga mutya at agimat. Pero kahit disente na kung titigan ang wangis ng mga ito, nangingibabaw pa rin sa mga mata ni Nuli ang umaapaw nitong kapangyarihan sa kadiliman. Alam ko ako ang hinihintay nyo, hindi ba? Bakit? Kaya na ba ng katawan mo ang abilidad ko? Sa bagay, nakita nyo pala ang sagupaan namin ng maestro mo. Pero hindi yun nangangahulugan na porke nagawa niyang mabasag ang mga dasal ko, natatakot ako sa kanya. Saan mo ba gustong makipagtagisan? Dito? O hahanap tayo ng angkop na lugar para sa ating dalawa lamang? Wika ng hukluban. Nang marinig ito ni Nuli,
nag-uwi ka naman siya ng, "Kung talagang bilib ka sa karunungan mo, magpakita ka sa amin mamayang gabi. Ipakita ko sa iyo ang aking paghihiganti." Huwag kang magmamadali sa iyong kamatayan, iho. Huwag kang mag-alala. Mamaya mismo, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mong kamatayan. Pero bago yon, dahil pareho naman tayong tigbakay ang pakay sa lugar na ito, tayong dalawa ang nakatakdang maglalaban sa susunod na mga sultada. Batid kung gusto mo na ulit na masilayan ang karimlan. Paninindak ng hukluban, sabay talikod sa kanilang kinaroroonan. Nang makaalis na ang mga ito, agad naman silang gumawa ng plano para sa nalalapit nilang labanan. Doon na inilabas ni Nuli ang isa nilang tandang na nakatago pa sa bayong. Ayon pa sa mga kasama ni Nuli, kakaiba ang manok na yon. Itim na itim kasi ang balahibo nito at maging ang mga mata ay kulay itim na may nagbabagang pula sa gitna. Animoy natuyo na rin ang mga balahibo nito na talagang walang may sinuman ang magkakagusto sa tindig nito. Pero para kay Nuli, espesyal para sa kanya ang hawak nitong manok. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nakatayo na nga sila Nuli at Danilo sa sentro ng ruweda. Pagpasok nila sa loob, nasipat nilang naroon na ang huklubang matanda. Animoy nagagalak pa ito sa kanilang dalawa nang masilayan sila nito. Pagtawag ng sentensyador para simulan na ang laban ng kanilang mga manok, kaagad namang pumagitna ang dalawang panig. Sinuli naman ng mga oras na yon, kampante naman siyang nakaharap sa hukluban dahil alam na niya ang mga dapat niyang gawin. Maya-maya pa, nasipat niyang naglatag na naman ang hukluban ng kanyang mga dasal sa hangin. Ilang saglit pa, nang akmang binitawan na niya ang tandang, sabay tawag sa mga anino. Naramdaman naman niya yung unti-unti ng pandidilim ng kanyang paligid. Nang mga oras na yon, nakikita na naman niya ang wangis ng hukluban sa karimlang yon habang naglalakad papalapit sa kanya. Kaya ang nangyari, wala na naman siyang kamalay-malay habang binitawan ang manok na siyang gawain ng hukluban. Nang medyo magtatagumpay na ang hukluban sa kanyang binabalak, doon niya isinagawa ang mga pambabasag sa mga ipinakalat sa hangin. Pagluwa niya ng inilulun niyang mutyang kanina pa sa kanyang bibig, unti-unting nanumbalik sa orihinal nilang mundo ang kanyang wisyo. Pagtitig sa kanya ng hukluban na siya'y nakangising nakatingin sa kanya, nanlaki ang mga mata nito dahil hindi niya inakalang malulusutan ang mga nakakamatay nitong mga aral. Sa pagbalik ng kanyang wisyo, yun na din ang naging hudyat na maging aktibo ang hiram niyang alaga ng mga engkanto. Tama kayo nang narinig. Isang uri ng alaga ng mga engkanto ang hawak ni Nuling manok, na kung tawagin sa kanila ay kunag. Maraming tawag sa mga nilalang na ito. Sa iba ang tawag nila dito, tinatawag itong kawkaw. Mapanganib ang ganong uri ng mga nilalang dahil kaya nitong kainin ang kapwa nitong kalaban nito. Hindi na niya tinawag ang mga anino
dahil tiwala siya sa alaga ng mga engkantong kanyang hawak. Paglapit ng manok ng hukluban sa ibinitaw niyang kunag, kaagad nitong sinunggaban ang kalaban na para bang isang uri ng hayop na gutom na gutom. Hindi nito tinigilan ang kalabang manok hanggang hindi nito nakita ang naliligo ng sugat yun sa katawan. Maging ang sentensyador noon ay biglang napatras nang masilayan itong nanlilisik ang mga mata ng manok ni Nuli. Nang makita ito ni Nuli, agad niyang dinampot ang binitawan niyang nilalang. Hindi na niya hinayaan na mahawakan pa ito ng taga-karyo dahil alam niya sa kanyang sariling napakamapanganib ito sa mga normal na tao. Hindi naman nagreklamo ang hukluban dahil patay na rin naman yung panabong niya. Paglabas nila ng ruweda, agad itong itinago ni Nuli ang hawak niya sa bayong. "Kanuli, bakit nagkakaroon ka ng ganyang nilalang dito? Hindi ba delikado yan?" Bulong sa kanya ni Tonyo habang papalabas sila ng sabungan. "Doon ko na ipapaliwanag sa inyo, kaibigan, ang mga nakikita nyo. Sa ngayon, uwi na muna tayo." Sagot niya habang sinisipat-sipat ang paglubog ng araw. Pagdating nila sa baryo, nasa 5:00 na yon ng hapon. Kaagad itinago ni Nuli ang hawak niyang kunag sa isang madilim na kulungan na hindi nasisinaga ng araw. Habang nag-uusap sila patungkol sa kanyang bagong alaga, nakita naman sila ni Manong Duming habang may bitbit na mga halamang gamot. "Oh, kamusta ang pagbabanyo sa baryo? Nakita nyo ba ang hinahanap ninyo?" tanong nito. "Oo, Manong, batid kung nakasunod sa amin ang grupo nila. Nagmamadali kami dahil hindi namin dala ang mga kagamitan para sa nalalapit na digmaan." Wika niya sa ermitanyo. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali din namang naghahanda ang kanilang mga kasama. Sa pagpatak ng dilim, hindi na nagawang magpaalam ni Nuli sa mga kasama niya na siyang ipinagtataka nila. Habang siya ay papapalabas ng kanilang nagsisilbing bakod, pinili naman nila Tonyo at Danilo na siya'y samahan. Walang pag-uusap noong naganap na para bang susuong sila sa napakamapanganib na digmaan. Sa pagbantay nila Nuli sa kanilang bakuran, unti-unti nang nagkakaroon ng kakaibang pakiramdam ang kanilang pangkat sa mga nilalang. Hindi naman sila nagawang matinag nito dahil sa kanilang pagnanais na mamatay ang hukluban. Bago pa man sumapit ang 9:00 ng gabi, doon na nga nila nasipat ang huklubang yon na papalapit na sa lugar nila. Marami itong mga kasamang nilalang na halos karamihan sa mga ito ay engkantong itim. Hindi naman nakakalapit ang hukluban sa kinaroroonan nila Nuli, kaya ang ginawa niya ay sinalubong niya ito. Hindi na siya nagawang pigilan ng 2 ermitanyo dahil sa ramdam na ng mga ito, kaya na niyang harapin ang mga hukluban sa isang duelo. Paglapit niya sa nilalang na yon, nagwika ito ng, "Handa ka na bang mamatay, hukluban?" Kasabay ng pagbitaw ni Nuli ng mga katagang yan ay ang pagsugod niya sa hukluban nang walang pagdadalawang isip.